Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil Islam wa hadana lil iman wa awsala a'marana fi hadzal yawmil mubarak yawmul hajj li haula'il fuqara'i wal masakin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه محمد المصطفى الأخيار اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تبارك وتعالى في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشريف لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة من الماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon po ay araw ng Yawmul Jum'ah, araw na kalugod-lugod sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, araw na kung saan sino man ang taong manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinagkalooban niya ang araw na ito ng 1 oras na sino man ang taong mananalangin ay ibibigay sa kanya ng Allah ang kanyang panalangin. Sino man ang hihingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay patatawagin ng Allah sa oras na iyon. At sino man ang mu'min nagdatnan ng kamatayan sa araw ng Yawmul Jum'ah, nakabukas ang 8 pintuan ng paraiso para sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag sana tayong makakaligta magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paramihin natin ang ating pagdadakila sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ito ang purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Minsan, ang isang alipin ng Allah na nabubuhay dito sa mundo, hindi niya alam kung ano ang purpose ng pagkakalalang sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung tatanungin mo yung ibang tao, with due respect to all of you, minsan, ang kanyang layunin sa kanyang pamumuhay sa mundo, o ang kanyang pagkakaintindi kung bakit nabubuhay siya sa mundong ibabaw, ay para mabuhay ng marangal sa mundong ibabaw. Paano marangal? Mabuhay ng maayos, matiwasay, na hindi nahihirapan, hindi namumroblema dahil sa kahirapan. At mapagtapos niya ng pag-aaral ang kanyang mga anak, at makahanap ng matitinong trabaho ang kanyang mga anak, masaya na siya. At pwede na siyang datnan ng kamatayan. Minsan yun ang pagkakaintindi ng tao kung bakit siya nabubuhay sa mundo.
Pero mga kapatid, hindi ito ang purpose na sinabi ng Allah sa banal na Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilalang ang mga jin at ang mga tao, maliban na lamang sila ay sumamba, sila ay magpakumbaba, magpakaalipin. Isa sa interpretasyon ng mga ulama sa sinabi ng Allah na liya'budun, kinuha po yun sa salitang abd. Liya'budun, may lamul amr doon yung lam. Ibig sabihin doon, hindi nilalang ng Allah ang mga tao at ang mga jin, maliban na lamang sila'y magpakaalipin kay Allah. Anong ibig sabihin ng magpakaalipin? Lahat ng bagay na ikalulugod lamang ng Allah ang gagawin mo at hindi ka gagawa ng kabulastugan. Hindi ka gagawa ng bagay na hindi ikalulugod sa iyo ng Allah. Yun ang ibig sabihin ng pagpapakalipin kay Allah. Yun ang purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay natin dito sa mundo, napakaikli lamang ito. Minsan, akala natin wala nang darating na kamatayan. Bakit? Hindi tayo nakakaramdam ng takot. Araw-araw masaya tayo. Araw-araw, masaya natin ini-enjoy ang mga bagay na meron sa atin. Tinatamasa nating mga masasarap na buhay sa mundo. At hindi na natin iniisip kung kailan darating ang pagdating ng kamatayan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag nating kakaligtaan nang maging ang mga propeta ay tatayo at titindig sa harap ng Allah. At walang exemption, walang exempted doon. Maliban na lamang, may mga exemption na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Ngunit may mga angking katangian po yun. Hindi po natin yung madidiscuss ngayon dahil napakahaba po ng discussion. Ngunit mga kapatid, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, waqifuhum innahum mas'ulun. Lahat kayo ay tatayo, titindig sa harap ng Allah sa araw ng paghukom. Mas'ulun, at lahat kayo ay tatanungin. Subhanallah. Subhanallah. Lahat tayo tatanungin sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga sahaba radiyallahu anhum, isa sa riwaya sa hadith, isa sa riwaya sa hayatus sahaba, ay araw-araw malungkot ang kanilang mga mukha. Araw-araw nananalangin sila. Araw-araw iniisip nila na sana naging ibon na lamang sana kami, na masarap yung buhay ng ibon. Paglabas ng bahay, kakain, magdamag, maghahanap ng pagkain, uuwi sa bahay, busog, walang iniisip na kabilang buhay. Samantalang kami na mga problema, kung kami ba ay kinalulugdan ng Allah, baka mamaya datnang kami ng kamatayan na kami ay hindi nalulugod sa amin ng Allah. Araw-araw malungkot sila. Araw-araw iniisip nila kung nalulugod ba sa kanila ang Allah. Araw-araw iniisip nila kung ano ang mangyayari sa araw ng paghukom. Ganito yung naging katangian ng mga sahaba. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Kapag nakarinig sila ng ayat mula kay Allah, makikita mo ang kanilang mga mata na tumutulo sa luha dahil sa takot at pagmamahal kay Allah. Ito po yung katangian ng mga sahaba na sa panahon ngayon, subhanallah, ginawang music na lang yung mga ayat ng Allah. Pag hindi maganda ang pakiramdam mo, magiging music mo na lang yung Quran. Subhanallah. Samantalang mga sahaba, kapag nakarinig sila ng mga ayat mula sa Allah, mga ayat, nakarinig sila ng nagbabasa ng Quran, makikita mo na makikita mo ang kanilang mga mata. Tafi'una minad-dam. Makikita mo yung kanilang mga mata na luluha dahil sa pagmamahal nila sa Allah at takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito yun. Ganito sila magmahal sa Allah. Ganito yung takot na ipinamalas nila kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah sa banal na Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. May mga tao, sabi ng Allah, nabibigyan namin ng pagsubok. إِذَا مَبْتَلَاهُ, kapag siya ay binigyan namin ng pagsubok, at ang pagsubok na yon ay hindi niya nararamdaman na isa pala tong pagsubok. Anong pagsubok yun? Akramahu wa na'amahu. Bibigyan niya siya ng masarap na pamumuhay sa mundo. Matatamasa niya ang matamis na pamumuhay sa mundo. Wa na'amahu. Bibigyan niya siya ng maraming biyaya. Fayaqulu Rabbi akraman. At sasabihin ng taong yun, abay wala na, sigurong higit pa sa akin na binibigyan ng Allah ng mabuting pamumuhay o biyaya. Napakaswerte ko, binibiyayaan ako, o napaka-bless kong tao. Ito yung sinasabi ng tao ito. Ngunit hindi niya nararamdaman, isa pala itong pagsubok sa kanya ng Allah. Bakit? Kasi nung nagkaroon siya ng maraming karangyaan sa buhay, nagkaroon siya ng maraming ari-arian, maraming negosyo, with your respect to all of you, ay nakalimutan niya ng magsala ng 5 times a day na sala. Nakalimutan niya ng magtasbihat. Nakalimutan niya ng magbasa ng Quran. Nakalimutan niya ng humingi kay Allah ng kanyang pangangailangan. Bakit? Nasa kanya na ang lahat. Hindi niya na iniisip na kung kailan darating ang kamatayan. Ito yung sinasabi natin, na pagsubok lamang ito ng Allah na minsan hindi nararamdaman ng tao. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Meron namang mga tao na kapag binigyan ng Allah ng pagsubok, at ang pagsubok na ito, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا, ibig sabihin, liliitan ng Allah ang rizki na pumapasok sa bulsa niya. Ibig sabihin, hirap na hirap siya sa buhay. Taghirap, crisis. Faqadara alayhi rizqa, liliitan ng Allah yung rizki na nakukuha niya. Fayaqulu Rabbi ahanan. Sasabihin niya, ako na yata ang pinakamasamang tao, pinakamasaklap na tao na nilalang ng Allah. Bakit si Fulan hindi nagsasala, hindi nagbabasa ng Quran, hindi nagtatasbihat, masarap ang buhay niya? Ako, 5 times a day magsala. Ako, nagbabasa ng Quran. Ako, nagtatasbihat. Maliit ang kita na binibigay sa akin ng Allah. Maliit ang rizki na binibigay sa akin ng Allah. At dahil doon sa ugali na meron siya, at dahil doon nagrebelde siya. At sa pagre-rebelde niya, nakalimutan niya ang Allah. Siya'y bumagsak sa pagsubok ng Allah. Pero hindi alam ng taong yaon na binigyan ng Allah ng maliit na rizki, na iyon pala ay malaking biyaya na ibinigay sa kanya ng Allah. Hindi ko sinabi na masama maging mayaman. Hindi ko sinabi masarap masama magkaroon ng maraming pera. Napakabuti po niyan kapag nagamit nyo ng maayos, na-manage nyo ng maayos ang kayamanan, ari-arian na meron kayo. Kumpara doon sa isang tao na wala namang kakayahan, walang ari-arian, walang kayamanan, na hindi naman sumasamba kay Allah. Eh bakit biyaya pala ng Allah yun? Merong hadith na nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isa sa ikinagalak ng mga fukara sa panahon niya, mga miskin sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima ma'na al-hadith, ang mga fukara, mga isang kahit isang tuka, ang ibig sabihin ng fukara, kapag hindi siya binigyan, hindi mo pinakain, hindi makakakain. Pag hindi na malimos, hindi makakakain. Ang ibig sabihin naman ng miskin, eh yung tao na kaya niyang kitain yung kayamanan, yung kakainin nila magdamag, pero walang matitira. Walang savings kumbaga.
Kaya niyang kumita ng pera, ng pagkain para sa pamilya niya, pero walang matitira, walang siblings. Yung mga fukara at miskin ay mauunang pumasok sa paraiso according sa maraming hadith na naitala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauuna silang pumasok sa paraiso kumpara sa mayayaman sa loob ng 500 years. Subhanallah. Kalahating araw yun sa araw ng paghukom. 500 years mauuna silang makapasok sa paraiso. Matatamasa nila ang masarap na pamumuhay sa paraiso sa loob ng 500 years bago matamasa ng mga mayayaman. Bakit naman ganon? Napaka-unfair naman, 500 years. Samantalang yung mayaman, nabuhay lamang ng 100 years sa mundong ibabaw. Napaka-unfair naman. Hindi po unfair, mga kapatid. Ito po ay isa sa malaking biyaya kung bakit biyaya ng Allah ang pagiging miskin. Hindi ibig sabihin miskin ka, fukara ka, ikaw na yung ahalan, ikaw na yung pinakakawawang tao. Hindi ka kawawa. Ikaw ay isa sa kinalulugdan ng Allah. Isa ka sa mga taong bibigyan ng Allah ng malaking privilege sa araw ng paghukom. Biruin mo ang privilege na ibibigay sa iyo ng Allah. Mauuna kang pumasok sa paraiso sa loob ng 500 years bago makapasok yung mga mayayaman. Kaya kahit hindi ka nakatamasa ng maginhawang pamumuhay sa mundo, hindi ka nagkaroon ng sasakyan, hindi ka nagkaroon ng magarang bahay, hindi ka nagkaroon ng magandang mga kagamitan, wala kang savings, butas yung bulsa mo, kahit ganyan ang katayuan mo sa buhay. Kung ikaw naman ay nagsasala ng 5 times a day na sala, ikaw naman ay nagbabasa ng Quran, ikaw naman ay nagtatasbihat, ikaw naman ay sumasamba kay Allah, mas mainam ka sa mga nilalang ng Allah. Napakaswerte mo. Pero hindi ko sinabi na maging tamad ka, kasi ibig kong sabihin, hindi ibig sabihin dahil mahirap ka, hindi ka nagagawa ng paraan sa mga bagay na ikaka-asenso mo. Bakit, mga kapatid? Ang sabi naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul da'if. Ang mu'min na may kakayahan, may kapangyarihan, ay mas mainam at mas minamahal ng Allah kumpara sa mu'min na walang kakayahan, walang kapangyarihan. Malalim po yun. Yung mu'minul qawi at saka yung mu'minul da'if. Bakit? Ganito yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ang mga mayayaman ay mahuhuling makapasok sa paraiso kumpara sa mga mahihirap, dahil ang mga mayayaman, mga kapatid, lilitisin nila yung kanilang mga kayamanan. Pag ikaw ay nagkaroon ng 1 milyon na kayamanan, meron kang 2 bilyon na katanungan. Anong milyong katanungan? Saan mo kinuha ang yaman na ito? At saan mo ginastos? 2 yun. Isang kayamanan, 2 katanungan. Nagkaroon ka ng 1 milyon na kayamanan, merong naghihintay sa'yo na 2 milyon na katanungan. Kaya bago ka makapasok sa paraiso, dapat masagot muna lahat ang mga bagay nito. At bago yun, mga kapatid, biruin natin, bago ibaba ng Allah ang paglilitis, according sa hadith, maghihintay muna ang mga tao sa paglalakad pa lamang papunta sa Padang Mahsyar. According sa hadith, maglalakad ang mga tao sa loob, paakyat 1,000 years. Pagdating nila sa taas, diretso 1,000 years. Pagdating doon sa pinakadulo, pababa, 1,000 years. Pagdating nila doon, nandoon na ang araw ng paghukom. Doon, lilitisin ang mga tao. Maglalakad muna ang mga tao sa Padang Mahsyar sa loob ng 3,000 years. Biruin natin. Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Kahit ano ang katayuan mo sa buhay, matuto tayong magpasalamat kay Allah. Dahil kaya ibinigay sa atin ng Allah ang mga bagay na meron sa atin, dahil ito ay biyaya sa atin ng Allah. Basta matuto lang tayong magpasalamat kay Allah, ibibigay sa atin ng Allah
yung pinakamainam sa buhay natin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kaya kahit ano ang katayuan natin dito sa mundo, ay huwag natin kakaligtaan ang ating mga obligasyon kay Allah. Katulad na lamang ng pagdarasal ng 5 times a day na sala. Lagi po itong nababanggit ng ating mga khutaba, ng mga khatib, mga alim, mga ustad, na kapag ikaw ay nakapag-iwan ng isang sala, meron itong katumbas na 80 years na pagkakabilanggo sa imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bawat isang araw doon sa imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala ay humigit kumulang 1,000 years ang tagal niya sa mundong ibabaw. Subhanallah. Yung 80 years, bawat isang araw doon ay may katumbas na 1,000 taon sa mundong ito sa tagal niya. Isang sala yun, na ang salang yun ay hindi ipinatawad sa iyo ng Allah. Kaya ito ay mga obligasyon natin kay Allah. Kaya huwag natin itong kakaligtaan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.